Good morning, grade 11, and this is your discussion with regards to the topic uh, understanding conflict. Okay? So, most of you, lahat ng mga pinagdadaanan natin ngayon sa sitwasyon natin, hindi lang dahil sa pandemya, lahat ng mga sabihin nating issues or problems na meron kayo ay brought about by a particular conflict. It's either with our own family, with our parents, with our siblings, with our friends, with our teachers, no, with the administration of the school, and also with other people around us. Pwedeng kapitbahay, pwedeng yung mga lumang kaklase natin, mga lumang kaibigan natin. So lahat ng pinagdaraanan natin ngayon, lahat ng mga issue na tinatry nating i-resolve sa panahon nyo ngayon at present moment ay brought about by a certain conflict. Now, dito sa chapter 12 ng inyong book, yung topic nga regarding conflict, titingnan natin kung ano ba yung mga pwede bang masolve yung mga conflicts na yon. And ano yung nagdudulot nun, at pinaka-last yung gusto ko ring ma-realize sa inyo na ano ba yung mga dapat nating steps na gawin para at least mapagaan yung loob natin kapag merong dumarating na conflict, no? Again, yung conflict, hindi talaga natin yan maiiwasan. Parang problema din. Kung gusto mong mawala yung problema mo, mas magandang walang taong nabubuhay ang walang problema. Lahat ng tao, kapag buhay ka, you are always in constant contact with a problem, with issue and conflict, no? Kasi lahat tayo may individuality, at hindi lahat ng individuality natin ay nagko-correspond doon sa individuality ng ibang tao. Sa ibang salita, yung mga kagustuhan natin na pangsarili ay minsan hindi tumutugma sa kagustuhan na pansarili din ng ibang tao na nakapalibot sa atin. Ngayon, yung kagustuhan natin at kagustuhan ng iba, kapag hindi nagtugma, nagkakaroon ng conflict. And as long as nabubuhay ka sa mundong ibabaw, you will be in constant contact, experience with these conflicts, no? Iba't ibang klaseng tao, iba't ibang klaseng pagkakataon, pero conflict pa din. So let's define what is conflict. On page 146, conflict is the dynamics when two or more people, organizations, or nations perceive one another as a threat to their needs and interests. So, yun yung sinasabi ko, no? Kapag alam natin, pag as an individual or dun sa peers natin, sa mga kaibigan natin, minsan merong mga interest tayo na mukhang threat pag meron ding interest yung iba. Halimbawa na lang, personal. Meron tayong mga, aminin natin, may pagkagahaman din tayo sa ating pagkatao, no? Meron tayong, kumbaga, survival instinct, no? Mas uunahin ko siyempre yung sarili ko. Kahit sabihin nyo, hindi sir, inuuna ko talaga yung ibang tao kaysa sa sarili ko. Hindi ganon. Bilang tao, meron talaga tayong survival instinct. Halimbawa na lang sa paghinga, no? Hindi mo pwedeng sabihin hindi mo instinct ang mabuhay kasi you are gasping for air, no? Kapag gutom ka, naghahanap ka agad ng pagkain. Ganon din sa society natin, para mabuhay tayo, meron tayong self-preservation na tinatawag, no? At yung self-preservation na yon, minsan kapag merong nagte-threaten doon sa self-preservation na yon, doon nag-arise yung conflict, no? Ayun, either sa groups or sa individual. Okay. Now, gusto kong lundagan, so yun yung conflict. Kapag merong threat, doon sa pag nati-threaten, kapag merong banta doon sa ating self-preservation na tinatawag, doon sa instinct natin na mabuhay, doon sa mga choices na gusto nating mangyari, doon sa mga plano na gusto nating matuloy, no? Kapag merong threat na merong nagbabanta doon, merong threat doon sa mga plans na yon, sa mga ideas na yon, doon nagkakaroon ng conflict. Okay. Sige. Jump tayo dito sa page 148 kasi gusto ko lang tingnan dito yung mga behavior natin on how we are responding dito sa mga conflicts na to. Okay? So, makikita nyo naman to. And also point of reflection nyo na rin
while watching this, kung meron talaga kayong ganitong emotions ngayon, so napag-aralan natin yan previously, yung what is emotion. So tingnan natin, no, i-reflect ninyo, i-address nyo rin sa sarili nyo kung visible sa inyo tong mga emotions na to or yung mga response na to kapag nagdi-deal kayo ng conflict. Halimbawa, meron kayong conflict ngayon sa particular na kaibigan, o sabihin natin sa inyong mas malapit na kaibigan, no? Kunyari may jowa kayo, no? At may conflict. Kung kayo ay anak, kung may conflict kayo sa inyong mga parents, tingnan natin kung visible, kung ginawa nyo ba, kung nangyari ba sa inyo yung mga responses na to. Dito ako sa second paragraph ng page 148. Okay? So, facing conflict, ito na. Nandyan na yung conflict, hinaharap mo na yung conflict. Nandun ka na sa moment, nandun ka na sa loob ng conflict. Facing conflict involves several types of behavior. Paki-analyze yung behavior natin. One is to directly confront the other person and engage in a peaceful dialogue. So, doon sa family na module na ginawa ko ng discussion, nakikita natin na napaka-importante ng communication para maiwasan yung conflict between parents and their children, So, yun. So, kung gusto nyo ng peaceful na confrontation, peaceful resolution dun sa conflict, problems, or issues, depende sa tawag ninyo. So, pinaka-peaceful way of dealing with that is through dialogue. So, yun. Pero, may pero dito sa libro. However, when emotions are running high, ayun, tingnan natin yung emotions natin, check natin. When emotions are running high, violent behavior usually occurs. So, yung violent behaviors ba to ay nag-occur sa inyo? Tingnan nyo such as foul language. Napapamura ba kayo? Minumura nyo ba yung tao na meron kayong conflict with? Okay? Physical harm, nananakit. Pwede nyo rin isipin na yung tao na nagkaroon ng conflict sa akin, hindi naman necessarily na ikaw yung gumawa sa kanya, or pwedeng may ginawa siya sa'yo na mga ganitong bagay. Namura ka, sinaktan ka, physical harm, kahit napitik sa tenga, pingot, binangga ka, di ba? Usually mga kabataan ganyan mag-away, pag nagkakapikunan na, babanggain na lang tapos walk out, So, yun, kasama yun sa physical harm. Verbal threats, babalikan kita, siguraduhin mo lang nandyan ka, tatawag lang ako ng kasama, ipakukulong kita, yan na, filing a lawsuit against the other party, So, medyo mas mabigat na ng mga conflicts yun. And in the case of labor groups, kapag grupo naman, kapag kunyari kayo ay workers at meron kayong samahan, yung behavior na pinapakita minsan, o yung response na pinapakita para ma-resolve yung conflict, for example, sobra-sobra yung oras ng trabaho pagkatapos ang baba ng pasahod. So, merong conflict of interest kasi as a worker, gusto kong mataas yung sahod ko kasi mas matagal yung trabaho ko. Sa part naman ng may-ari ng negosyo or ng factory, pabor sa akin yun kasi onti na yung pasahod ko sa inyo, mas marami pa yung napuproduce nyo para sa negosyo ko. So, merong conflict doon. So, yung mga naaapi, yung mga workers, ang sa side nila, to resolve, or yung behavior na pinapakita nila to resolve sa tingin nila yung conflict na yun is through picketing or going on strike. Sa pag sinabi nating picketing, ito yung nagbabarikada sila. Tingnan nyo yung mga napapanood nyo sa mga movies, sa news, kapag ayaw nilang papasukin yung ibang grupo, naghaharang sila, gumagawa sila ng mga nakaikot na mga barbed wire, sinasara nila yung gate, walang magtatrabaho, dito tayo sa labas lahat, hindi magpo-function yung factory, parang ganon. Yun yung picketing and going on a strike. Pag sinabi nating strike, lahat ng mga dapat ginagawa ng empleyado sa kanyang workplace ay hindi niya ginagawa. Ay ibig sabihin walang production, walang produce yung particular na negosyo kasi on strike yung mga workers. Okay? So, yun. Pag-usapan natin ngayon, so tapos na tayo dun sa what is conflict, ano yung mga emotions kapag when we are in the present experience dun sa conflict, So, yun, merong mga verbal, may mga verbal and physical
involved na mga behaviors. Okay? So next, what creates conflict? Ano yung pinagmumulan ng mga conflict? So kanina definition lang yon na kapag yung interest mo at interest ng isa hindi nagtugma, yung mga plano mo, yung ideas mo ay may banta, may threat, nagkakaroon ng conflict. So ano ba talagang pinagmumulan ng conflict? So number one, competing for scarce or limited resources such as time, jobs, food, natural resources, and even love and affection within family or personal relationships. Okay? So tingnan lang natin sa magkakapatid sa loob ng pamilya. Anong ibig sabihin ng competing for scarce or limited resources? Okay? So yung pagmamahal ng ating parents, yung pagbibigay lang yung pagpapaaral na lang. Kunyari tatlo kayong magkakapatid. Sa inyong tatlong magkakapatid, may scarcity ng pagpapaaral ng mga magulang. Yun yung limited resources. Yung scarcity is yung pera, pampaaral. So nagkakaroon ng conflict doon kapag si panganay napapaaral sa magandang university, si pangalawa pinag-aral na lang sa public, tapos si pangatlo hindi na pinag-aral. No? Inunang pinag-aral si panganay. No? So nagkakaroon ng conflict ngayon si pangalawa sa si pangatlo. Si pangatlo sasabihin niya si bunso, buti nga kayo nakakapag-aral na dalawa. Si pangalawang anak naman sabi niya, buti ka nga nandyan sa private school. No? Si panganay siyempre sabihin niya, ako yung panganay. Ako yung magiging breadwinner. So merong conflict of interest dahil silang tatlo gusto nila same ang pagtrato sa kanila ng kanilang parents, which is sana lahat tayo nasa private school. Kaso dahil merong scarcity, no? Doon minsan nagsisimula yung yung problema sa mga magkakapatid. Kapag merong comparison, no? Buti pa si ate mo, buti pa si kuya mo, ikaw wala kang silbi, no? Ikaw wala kang man lang sa kalingkingan ng iyong ate, wala kang man lang sa kalingkingan ng iyong kuya, o yung mga ganung bagay. Kasi meron silang pinag-aagawang atensyon, meron silang pinag-aagawang resources. And doon sa instance na yon, sa example na yon, yun yung pagkakapantay-pantay sana na makapag-aral silang lahat sa private school. Okay? So, yun yung isa. Competing, pagtatalo-talo, paglalaban-laban, kung sino yung makakuha doon sa limited na resources na yun. No? Next, disagreement over the interpretation of facts or information. No? So, yun. Fake news. Di ba? Ngayon, kakatapos lang ng plebisito. May yes, may no. May iba-iba tayong pananaw. So, ako no, yung ibang kakilala ko, yes. So, nagkakaroon kami ng conflict, not in a sense na kailangan namin umabot sa physical harm, no? Physical abuse, pero merong conflict of ideas at conflict pa rin siyang matatawag. Next, perceiving threats to one's own needs and interests. Okay? So, doon nagkakaroon din ng conflict. Kapag napiperceive ng isa na hindi merong gustong umagaw nung gusto niya rin, no? Ayan ang agawan. No? Alam mo sa akin na inagaw mo pa, no? So doon nagkakaroon ng conflict. Wala na ako ibang maisip na example na very realistic. So yun lang. Perceiving threat to one's own needs and interests, no? Need ko yung boyfriend ko, yung girlfriend ko, need ko yan. Kaya lang may boy best friend, may lady best friend, may girl best friend, and napaperceive ng girlfriend or ng boyfriend na threat si boy best friend lang daw at si girl best friend lang daw. So, doon nagkakaroon ng conflict. Okay? Next, perceiving unjust treatment caused by another person or entity. So, pwede nating ibalik to doon sa labor strike, doon sa picketing, sa pagwewelga ng mga So, kapag meron ka napiperceive na unjust treatment, parang hindi pantay ang trato. Dito sa atin, may nakita na naman akong post na violation sa curfew. Kapag mahirap, kapag street dweller, huhulihin kasi nasa labas daw. Ang tanong, bakit kaya siya nasa labas? Kasi wala siyang tirahan. Ngayon huhulihin kasi curfew hours na nga daw. Minsan yun din na nakaka-visit, nakaka-adjust talagang tingnan sa gobyerno. Hindi natin kayang i-provide, sila mahihirap,
ng sariling tahanan, ng maayos na tahanan, which is responsibilidad ng gobyerno. Pero pag nakita natin itong mga street dwellers na tulad na sa labas, tapos may existing na curfew, huhulihin natin kasi nasa labas daw sila. Tanungin natin, bakit ba sila nasa labas? Kasi nga wala silang tahanan, wala silang maayos na tirahan na dapat pinoprovide ng government. So, unjust treatment. Si mga nagnanakaw ng ilang bilyon, hindi nakukulong. Itong mga kawawang may hirap na walang matirahan, sila pa yung nakukulong. Kasi violation daw ng curfew hours. Pero yung nag-violate ng pondo ng gobyerno, hindi man lang nakulong. So, yun, nagkakaroon din ng conflict doon. Of course, kaya marami tayong mga oposisyon, no? Sa administrasyong Duterte, maraming oposisyon. Kasi nga, meron nakikita yung oposisyon, yung tiniterm yung minsan na dilawan, may nakikita yung oposisyon na merong unjust treatment, no? Sa pagpatay na lang, sa pagpatay sa mga drug pushers, sa mga basta lahat ng involved sa droga, sa pagpatay. So nakikita doon merong unjust treatment. Okay? Next is miscommunication between two parties. So lahat naman alam natin kapag ayun ang i-advance ko na lang din siguro, no, sa pwedeng sa pwedeng conflict management styles, no, miscommunication minsan nakikinig kasi tayo doon sa hindi reliable, kaya nagkakaroon ng miscommunication. Alam niyo yung chismis, no? Kapag dumating sa inyo yung chismis, alam niyo yung chismis. Kasi kung balita, dapat may katotohanan. Pero pag chismis, ibig sabihin, marami ng pinagdaanan yung story. Halimbawa dito sa school, kunyari, nangyari sa labas ng gate. Ako, yung classroom ng St. Anne ay nasa dulo. So yung kwento from gate hanggang dun sa old building. Sa old building napunta sa library napunta dito sa SLDM, dun sa grade 10 classroom ni Sir Luke. Tapos hanggang makarating yung balita dito sa dulong classroom naman yung St. Anne. So makita niyo yung news, hindi na reliable. Parang nag-message relay kayo. Kahit gaano ka authentic, ka-reliable yung first-hand information, pagdating dun sa dulo, mali na yung message, no, sa message relay na sinasabi. So, ganoon din sa information dito. Halimbawa, sa gate, ang usapan lang, di ko alam kung sino to basta yung natawa lang din ako dun. Kasi, last year, merong nabangga dun sa labas ng sasakyan. No? Yung pagbangga lang ng sasakyan, mali na agad yung information na pumasok. Kasi may sasakyan lang, may ambulance daw, may motor daw. So, yung sa nakabangga pa lang dun sa tao, ang dami na agad na nagkamali na information. Nakabangga pa lang yun, first hand information pa lang yun. Kasi yung ibang pumasok, sabi nabangga ng motorsiklo, nabangga ng sasakyan. Kung anong sasakyan, may nagsabi rin, ambulance. No? So, yung totoo naman pala, ambulance yung nakabangga. Pero makikita nyo doon na doon nagkakaroon ng miscommunication pag iba-iba at hindi reliable yung mga nagdadala ng balita. No? So, kung sino sana yung mas magandang malaman natin, mas paniwalaan ninyo, no, kung sino yung first hand information. Kunyari, sa conflict ninyo magbabarkada, nagkakaroon na ng siraan. So, para malaman mo kung ano talaga yung kwento, huwag ka makinig dun sa kwento nang hindi naman kasama dun sa usapan. Ang hanapin mong kwento, kung sino yung nandun sa usapan. Ano ba yung sinabi ni friend natin ganito doon sa habang nag-uusap kayo? Hindi yung papakinggan mo na version ay yung kwentuhan lang din, kumbaga. Tapos siniraan na lang yung kwentuhan nila doon. So, para maiwasan yung miscommunication, dapat alamin natin talaga kung ano yung totoong kwento. At para malaman kung ano yung totoong kwento, doon tayo magpakwento sa reliable na tao. Hindi doon sa nagdadala lang ng chismis. Kasi yung information nga natin ngayon, kapag pinagpasapasahan yan, hindi na natin alam kung authentic pa yung dinadala nila ng news sa atin. Next, misjudging another person's or group's beliefs, belief system born out of prejudice and bias. So dito nagkakaroon, for example, relihiyon, no? We're in constant conflict palagi, misjudging, no? Kunyari, hindi pagkain na mga ganitong pinagbabawal na pagkain sa kanila. So sa atin pwede, sa kanila bawal. Pananamit, sa kanila pwede, sa atin bawal. So, merong ganong misjudging. So, nagkakaroon din doon ng conflict. No? So, magandang example dito is yung
mga relihiyon at mga sekta, no? So doon tayo nagkakaroon ng conflict. And last, doon sa what creates conflict, ano yung pinagmumula ng conflict? Exhibiting behaviors that are destructive to another person's well-being or reputation. Ito na, paninilang puri, no? Hindi minsan tayo nagsasalita, hindi natin alam na nakakasakit na pala tayo ng damdamin ng iba, no? Hindi natin alam na meron pala siyang pinag-ingatan. For example, sa magkakaibigan. Ito kasi maraming nadudulas ng mga kaibigan din, no? Yung kaibigan mo, pinagkatiwala niya sa iyo yung napakagandang sikreto, no? Napaka-genuine na secret na share niya sa iyo kasi buong-buo yung tiwala niya sa iyo. Pero heto ikaw, dahil gusto mo lang mabida sa kwentuhan, ay isinambulat mo na, no, yung kanyang mga secrets. Okay? So doon nagkakaroon ng conflict because you are exhibiting behaviors that are destructive. Para sa iyo, normal na kwento lang yon. Pero sa kanya, kasiraan na ng reputasyon niya yon. Kaya nga niya sinisekreto. Kasi kasiraan niya yon. Pero dahil ikaw pabibo ka, pabida-bida ka sa mga kwentuhan, kwento mo na yung secret ng kaibigan mo or ng kaklase mo. So, para sa iyo, normal na kwento lang yon. Kwento lang naman yun, sir eh. Bakit siya magagalit? Eh, totoo naman, sir. Sa kanya naman galing yung kwento na yon. Shinare ko lang din sa iba. Yun na nga, pinakakaingat. Kung hindi mo pinakakaingat ang kwento yon, kung para sa iyo wala lang, huwag mong itrato na wala lang yun sa iba. Kasi doon sa taong nagkwento, sa naka-experience nun, napaka-genuine, napakahalaga, pinaka-iingatan yung kwento na yon. Pero trinato mo siya ng walang pakundangan, no? Na pinento mo na lang, tapos pinento mo pa doon sa importanteng tao sa buhay niya. O mamaya na kwento mo, hindi mo alam. Sa mga nagkikwentuhan din, sa mga nagtatawanan, maging aware kayo kasi nangyayari ito palagi sa mga riders, no? Yung mga riders pag naglalabas diyan, kung ano-ano mga pinagkikwentuhan namin, hindi nila na-realize na yung kasama nila sa kwentuhan, pwedeng anak, pwedeng pinsan, pwedeng kapatid, pwedeng malapit na kaibigan, no? Alam niyo yung form, yung position ng nagkikwentuhan na magbabarkada. Tapos sa mga riders kasi minsan nangyayari yun, di kwentuhan, yung mga secrets na meron dito sa Coron. So pinagkikwentuhan doon without them realizing, ni nagkikwento, kunyari ako yung nagkikwento, hindi ko na-realize na yung sinisiraan kong tao, pinsan niya pala itong pinagkikwentuhan ko, no? So sa part na yon, ako nagkikwento lang. Pero ang dating doon sa kinikwentuhan ko, nasisiraan na yung pinsan niya, nasisiraan na yung kapatid niya, nasisiraan na yung kamag-anak niya. So, ganun pa nagkikwento tayo, no? Huwag tayo masyadong masaya pa nagkikwento, lalo na kung chismis ang kinikwento natin. Kasi hindi natin alam, ang pinagkikwentuhan pala natin, malapit dun sa sinisiraan natin. So, yun yung napakadelikadong conflict. Kasi pag nakarating yun sa kanila, ayun na, away. No? Away talaga yung mangyayari. Okay. Sige. Now, move tayo sa positive effects ng conflicts, no? So not all conflicts ay negative yung dating sa atin. Depende sa mindset natin, pwede nating i-shift ang conflicts, ang problems, ang issues into a positive way. Bakit? Punta kayo sa page 150. Sasabihin diyan na conflicts allows for issues to surface, no? Yung conflict kasi kapag alam niyo yung magkaibigan na competitive sa isa't isa, pero binabaliwala lang kunyari nila kasi ayaw nila masira yung pagkakaibigan nila. Pero pa nagkaroon na ng conflict, ang dami ko naaalala ng estudyante na ganon, nagbibigayan na lang. So mamaya sa kung paano ni-resolve, kasi yun ang sunod conflict management styles. No, halimbawa na sa dalawang competitive na estudyante, pero magkaibigan sila, pero competitive sila pareho. Not until magkaroon ng conflict, hindi magsa-surface kung ano yung issue nila sa isa't isa. Kasi pinangangalagaan nila yung pagkakaibigan nila. Pero alam natin na, alam nila pareho, nandun magkakaroon sila ng conflict. And pray well na lang na sana pag dumating yung conflict na yon, alam nila na meron tayong issue na dapat pag-usapan. Hindi yung may issue tayo kaya tayo mag-aaway. Hindi. Dapat ang isip doon, alam natin pareho that we are both competitive and darating yung time magkakaroon tayo ng conflict of interest. No?
Pwedeng ikaw ang paboran, pwedeng hindi ako paboran. Doon mismo nagkakaroon ng conflict yung magkaibigan na parehong competitive. And maganda doon kapag nag-surface na yung issue na yon, kagaya na sinasabi dito sa positive effects, ang maging basihan doon ay alam natin na may issue tayo at yung issue na to dapat nating pag-usapan. Hindi para masira yung pagkakaibigan natin, kundi para maiwasan natin na magplastikan lang tayo habang buhay, no? Yun dapat yung mangyari. Next, positive effects of conflicts raises the awareness of both parties need, no? Yung pangangailangan ng both parties, kunyari organisasyon yan, at least nakikita. Kasi minsan si employer, balik ko na lang ulit dun sa welga, no, sa picketing and strike. Minsan kasi yung mga manggagawa, dahil nga hindi ganoon kataas yung tingin nila sa sarili nila dahil hindi nakapagtapos yung iba, akala nila okay lang yun yung pasahod na 5,000 buwan-buwan. Pero para sa may-ari ng negosyo, sa kanya makatarungan na yun. Pero not until magkaroon ng conflict na ma-realize ni worker na siya na hindi makatarungan yung 5,000 sahod, hindi mag-a-arise yung mga needs nila pareho. So sa part na yun, nagkaroon ng conflict, at least na-realize ni business owner na hindi na-meet yung needs ng kanyang worker. At si worker naman, na-realize niya rin na, nga no, ang laki ng pumapasok na pera kay bossing dahil sa akin. Yung sa mga handicraft, no? Sa mga handicraft, lagay ko lang yung mga gumagawa ng banig, gumagawa ng mga basta alam niyo yung handicraft, mga native style na mga materials. Kapag binili sa kanila ng mga negosyante, bibilhan sa kanila ng, for example, yung maliit na basket, yung flower vase na gawa sa hinabing kawayan, no? Bibilhin sa kanila ng 30 pesos. Si negosyante, ibebenta niya dito sa bayan ng 150 pesos. Tapos si wholesaler, bibili niya yon, yung tag 150 na yon ng let's say 100 pieces, ibebenta niya na ngayon ng 300 to 500 pesos sa syudad, let's say Manila. Okay? So makikita mo doon na 35 pesos lang binili kay doon sa gumawa mismo, doon sa handicraft maker talaga. Pero pagdating doon, so nakikita niyo yung pagiging unjust ng ibang tao. At not until magkaroon ng conflict, hindi ma-realize ni worker, hindi ma-realize ni negosyante kung saan sila nagkakaroon ng problema, no? Kung saan sila nagiging unjust sa isa't isa. Okay? Next, positive effect. Ano yung positive effect nun, sir? At least nagkakaroon ng realization na you are more than that. Kasi nakakapagbigay tayo ng, kapag nabigay mo doon kay worker, kunyari doon sa gumagawa ng basket na yun na native, kung nabigay mo sa kanya yung proper na pera na dapat, kung ano yung worth ng kanyang gawa, makikita mo doon na pinapataas natin yung dignity ng worker. Hindi yung minamaliit, kasi ibig sabihin yung isang araw, yung kalahating araw ko na ginawang basket, ang worth ko lang pala ay 35 pesos. No? Pero kung bibilhin natin yan ng mas mataas na presyo, nakakaroon tayo ng realization na mataas din pala yung value ko. No? Yung dignity ng tao, yung binabayaran natin doon, hindi lang yung mismong basket. Kayo ma-realize nyo yung pinagtatrabaho na kayo. Nag-aral kayo, ilang taon kayo nag-aral, private school, pag-college nyo, ganon, meron pa kayong OJT, nag-review pa kayo sa review center para makapasa. Then, unang pasok nyo sa trabaho, 6,000 lang yung sahod nyo. Then, you will reflect, simula elementary, sa SA ako nag-aral, private school, tapos pag-college ko, magandang school pa. Pagkatapos, unang trabaho ko, 6,000. No? Bakit ka nagre-reklamo doon? Bakit parang tingin mo hindi yun just sa part mo? Kasi alam mo na yung pera na yun, yun yung worth mo. Minsan ganun yung mentality. Kaya yung kay Karl Marx kasi yung sinasabi, yung sinishare ko sa inyo, philosophy ni Karl Marx to, na yung worth ng tao, minsan nakadepende dun sa kanyang gawa, yung kanyang worth bilang tao. Ngayon, kung bibilhin mo dun sa tao, yung trabaho niya ng kalahating araw ay 35 pesos. So, what is 35 pesos sa atin? No? Pero kung mas bibilhin natin yun ng mataas sa kanila, nagkakaroon sila ng ibang identity sa dignity nila na mas worthy pa pala ako, mas mahal pa pala ako.
No? Hindi lang ako basta 35 pesos. I'm worth 100 to 200 pesos sa kalahating araw na ginawa ko. Okay? Next, third, positive effects allows emotions to be expressed. So, napapakita natin yung emotions natin kung ano yung totoong ugali natin kapag when conflict arises. So, makikita nga natin doon kung sino yung pikon, sino yung kayang i-handle yung sitwasyon kapag merong conflict. So, tingnan natin sa mga kaibigan natin, sino yung pikunin. Sino yung kapag kahit naasarin mo, hindi nagagalit. Ibig sabihin, mas may mataas na level of maturity yung tahimik lang kesa doon sa pikunin, of course. Allows emotions to be expressed. No? So, pero hindi naman ibig sabihin na allows emotions to be expressed, kailangan maging violent tayo, kailangan maging pikunin. Minsan kasi yung emotions natin, kaya pag nagbibigay tayo ng opinion, kunyari may group sharing, at yung group sharing, minsan hindi natin na-realize na hindi lang pala sa recollection at retreat nangyayari ang group sharing. Kahit na sa mga simpleng kwentuhan, group sharing na yan ang ginagawa ninyo. Kaya kapag hindi tugma yung opinion mo sa opinion ng iba, at nag-arise yung conflict, sana maging aware tayo kung bakit siya naging ganun. No? So, merong emotion na nag-a-arise, merong nagagalit, merong naiiyak, merong nalulungkot sa mga group sharing. Hindi siya basta ganun lang. Napaka-soft-hearted mo naman, napaka-balat sibuyas mo naman. So, dapat iniintindi natin kung bakit ganun yung kanyang emosyon. No? Kasi yun naman talaga, may conflict. Palagi nyo tatandaan, kapag merong emosyon sa inyong pag-uusap, intindihin natin na merong conflict, no? Kahit sa may mga jowa dyan, kahit na mga simpleng chat lang, alam nyo na merong issue, merong conflict, kasi merong emosyon sa inyong usapan, no? Ngayon, kung walang emosyon ang inyong usapan, kung cold na ang inyong usapan, ibig sabihin wala nang conflict. Okay? So, hindi ko alam, bahala kayo mag-interpret doon, It's either maganda na merong conflict kasi meron kayong pinag-uusapan, merong emotion pa, no? Pero kung wala na kayong pinag-uusapan, kapag cold na yung inyong conversation, hindi natin alam kung meron pang conflict at meron pang dapat pag-usapan. Okay? Next, understands and accepts the uniqueness and differences of other people. Napakaganda na positive impact, no? Kapag nag-arise ang conflict, so tingnan natin na hindi ko pwedeng ipilit, for example, yung yes or no sa plebiscito. Dahil merong conflict, nagkaroon ng conflict si yes, si no. Matindi yung siraan, matindi yung fake news na mga pinakalat. Pero in the end, makikita natin na kailangan nating respetuhin. Hindi lahat ng Palawenyo ay gusto ng yes na mahati ang Palawan sa tatlo, at hindi lahat ng Palawenyo ay gusto na mahati ang Palawan sa tatlo. So, merong conflict. Pero at least, yung sinasabi dito na we understand and accept na hindi lahat ng Palawenyo ay pabor or hindi pabor sa paghahati ng Palawan sa tatlo. So, napakagandang halimbawa nun. Next, strengthens the resolve of the parties to pursue common goals. Now, that yung sa 3-in-1 pa rin. So, nakita natin na mayroong conflict, nakita natin na meron tayong differences, at yung differences na yun, kailangan natin i-accept. And once na na-accept natin yung differences na yun, alam na natin na, kumbaga na-scale na natin na hindi lahat ay pabor, so kailangan pa rin nating mag-produce ng common goal. Oo, nagkaaway-away tayo, nagkagulo tayo, nagsiraan tayo during the campaign of yes or no. Pero darating yung moment na iisang Palawan pa rin tayo, at iisang governance pa rin tayo, at kailangan meron tayong patunguhan. Meron tayong dapat puntahan, no? Yun yung sinasabi dito, strengthens the resolve of the parties to pursue common goals. Okay, so for example, ito rin sa school, no? Yung administration ng school, minsan nagkakaroon din ng conflict of interest. Paano ba natin ipapatupad? Blended ba? Online ba? So nagkakaroon din ng conflict doon, pero not conflict na physical na. I mean conflict of ideas. Meron kaya nga pinagmimitingan kaya palagi may meeting ang faculty, ang mga ganitong klaseng institusyon. Kailangan natin pagmitingan kasi doon sa pagmi-meeting na yon, doon natin ina-address yung mga issues, doon natin ina-address yung mga conflicts. Halimbawa na lang, ano pang i-exercise natin this school year? Blended, modular lang, o online lang. So, nagkasundo na kahit na maraming gusto na modular lang kasi nga maraming mga areas na walang signal, gawin na lang natin blended.
bakit blended? So nagpagkasunduan, common goal, blended learning ay ipatupad natin. Blended, ibig sabihin, yung mga may capabilities na magkaroon ng internet ay pwedeng mag-online. So yung dun sa mga areas na nakatira na na-lockdown, dun sa mga areas na walang signal, pwede sila mag-modular. So online and modular, blended learning ang tawag doon. So yun yung ginawa ng SAA for this school year. So yun yung isang halimbawa na strengthens the resolve of the parties to pursue common goals. Last, sa positive effect, encourages dialogue and empowerment. So, yun sana dapat yung maging positive lang lahat ng conflicts. Kayo, pag meron kayong conflict sa pamilya ninyo, sa mga kaibigan ninyo na gusto nyo pang i-preserve ang relationship niyo sa mga kaibigan ninyo, always come up doon sa dialogue para mas mapaigting pa, mas mapalago pa, at hindi kayo nagde-dwell doon sa plastikan moment lang, no? Mas maganda na mag-arise yung conflict, lalo na kung importante yung relasyon mo doon sa tao. May importante mag-arise yung conflict para pag nag-arise yung conflict, ma-determine, ma-define yung conflict na yon, and magkaroon ng dialogue, at least na-address yung issue, na-address yung conflict. Hindi yung habang buhay kayo nag-dwell sa pagiging plastic sa isa't isa. Okay? So ito na, conflict management styles. Merong dalawang klase. Merong dalawang dimensions, pero 5 yung binigay niya dito sa page 151. So, dalawang klase ng management styles. Una, assertiveness. Pangalawa, cooperativeness. So, pili ka doon. When dealing with conflict, gusto mo bang i-assert yung gusto mo? O gusto mong makipag-cooperate ka na lang doon sa gusto ng iba? So, ano yung dalawang bagay na yun? So, hinati yung dalawa na yun sa 5 dito sa page 151. Number 1, competing. Is assertive kind ito. Kapag makikipag-compete ka para i-brought up yung iyong gusto, merong isa na how to deal, yung style, compete, no? Is assertive and uncooperative. So, iba siya sa talagang total opposite sila. An individual's interests are above all else, power and authority are often used to win against others. So, ito yung sa competing. Now, magandang tingnan to, no? Kapag makikipag-compete ka sa isang tao, kunyari may conflict kayong dalawa, tingnan mo kung saan yung edge mo. Hindi ko sinasabing tingnan mo na mas mababa ka agad sa kanya or mas mataas ka sa kanya. Tingnan mo kung saan ka may edge sa kanya at kung ano yung edge mo doon sa particular issue na yun yung i-address mo sa kanya. In that way, magkakaroon ka ng power and authority over that person. Okay? For example, sa akin, makikipag-debate kayo sa akin. Sige, si Father na lang, no? Para mas mataas. Ako at si Father. Makikipag-debate ako regarding sa pagpapatakbo ng school kay Father. Makikipag-compete ako sa kanya regarding sa pagpapatakbo ng school. Magkaiba yung idea namin ni Father. For example, magkaiba yung idea namin ni Father Director, ni Father Superintendent, at ako na teacher lang. No? Magkaiba yung aming pananaw. Pero when it comes to competing, teka, Sir Errol, address mo muna sarili mo. Saan ako pwedeng maging lamang kay Father para maipalabas ko, mai-brought up ko yung idea ko? Saang bagay? Wala. Bakit? Kasi siya ay superintendent. No? Pwede lang ako magbigay sa kanya ng suggestion, but the final decision ay palagi manggagaling sa kanya. No? So, isang pakatandaan nyo yan. So, tingnan nyo kung may authority or power ba kayo over that person. Okay? So, akin ang in-example ko, yung sa amin ni Father. Siya ay aking superintendent, ako ay kanyang empleyado. Okay? Sa inyo naman mga anak, sa inyong mga magulang, compete. Merong interest ang inyong parents, may interest din kayo. Now, tingnan nyo, ma-overpower nyo ba on that particular interest, ma-overpower nyo ba si parents nyo? Ha? Magkakaroon ba kayo ng authority over your parents on that particular issue, on that particular conflict? Ask yourself. Okay? Tanungin nyo muna. Pag ako ba lumaban kay mama na ipaglaban ko itong lalaki na to, itong babae na to, magiging tama kaya ako sa pananaw ni mama? Ni papa? Tingnan natin. No? Tanungin nyo yung sarili nyo. Lalo na yung mga tanga-tanga sa pag-ibig. No? Tanga-tanga sa isang lalaki. O tanga-tanga sa isang babae.
Tingnan nyo kung may authority ba kayo para sabihin sa parents nyo na nasa tamang tao na ako. Ask yourself. Kasi kung sa tingin nyo, kung ma-realize nyo na, oo nga no, kahit na anong gawin ko, kahit balik rin ang mundo ko, kahit balik rin pa natin ang mundo, magiging tama at tama pa rin talaga yung magulang ko. Kahit na anong sumpaan pa yung gawin namin itong lalaki na to, nitong babae na to, hanggat nasa parents ko pa ako, pinapag-aral pa nila ako, sila pa yung nagpapakain sa akin, sila pa yung bumibili ng mga pangangailangan ko, wala akong karapatan na suwayin ang kanilang kagustuhan. No? Kaya ngayong ibang parents, di ko alam kung narinig nyo na sa mga magulang ninyo at this stage, natanong na ba kayo ng magulang, sige, kung gusto mo na mag-asawa, lumayas ka dito. Kung gusto mo na mag-asawa, kung gusto mo yung lalaki na yan, yung babae na yan, sige, magsama na kayo. Tingnan natin kung kaya mo na ang sarili mo. Kung narinig nyo na yan sa parents nyo na yan, so, ibig sabihin, may conflict na nangyari. And bago kayo mag-respond doon sa conflict na yon, tanungin nyo muna yung sarili nyo na, sino ba yung may authority over the other? Sino yung may power over the other? Ako ba sa parents ko o si parents ko sa akin? Number 2, that's competing. Number 2, accommodating. No? Is an assertive and cooperative naman. Ibig sabihin ng accommodating. An individual is willing to neglect his or her interest. Okay? So, ito na. Sa conflict between parents, sa pagjojowa, no? Sa pagkakaroon ng girlfriend or boyfriend, kapag merong conflict doon, ang advice ko na sa inyo is maging accommodating. Ano yan? Management style, may conflict kayo sa parents kasi bawal pa pala kayo mag-girlfriend, boyfriend, pero ginawa nyo na. So, ayaw pa ng parents. So, dapat, mas advice ko sa inyo is be the one who is the accommodating part ng conflict. No? Ibig sabihin, you are willing to neglect you are willing to neglect your interest, your personal interest, yung personal interest mo na magkaroon ng relationship for the sake of your parents. No? So, yun yung sa accommodating. Okay? So, compete. Talo pa rin kayo pag issue ng relationship na nag-usapan. Pag competing, talo kayo. Sa accommodating, talo kayo, pero mas magaan sa loob. Okay? Number 3, compromising is moderately assertive and moderately cooperative. Moderate lang, balance lang. So parang ano rin siya, itatry ko, pero kung hindi ko naman ipipilit. No? An individual is neither here nor there, prefers to split whatever is at stake in half to partly satisfy both parties just to get over the problem. Okay? So, pwede nating i-ano to sa mga kaibigan. No? Kunyari, torn ka between two friends na nagsisiraan at ikaw yung nasa gitna. So, pwede ka maging compromising. Ibig sabihin, pareho mo ibibigay yung benefit of the doubt dun sa isa. Wala akong kakampihan sa inyo kasi hindi ko alam kung sino yung nagsasabi sa inyo ng katotohanan. So, magiging compromising na lang ako. Or pwede rin na ikaw mismo may conflict dun sa kaibigan mo at para maging compromising, hindi ko sinasabing tama lahat ng ginawa ko, hindi ko sinasabing mali lahat ng nagawa ko, ng decision ko, hindi ko rin sinasabing mali lahat ng decision at mga sinabi mo. So, kino-compromise mo lang. So, pareho tayo nagkamali, no? Pareho tayong may pagkukulang, tanggapin natin pareho. So, ganun sana. Yun yung compromising para ma-manage yung conflict nyo with that particular friend. No? Huwag mo sabihin na ako lang ang mali, may mali ka rin. No? Compromising. Pareho tayo. Wala akong pinapanigan. Hindi ko pinapanigan ang sarili ko, hindi ko rin pinapanigan na ikaw. Pareho tayo may mali. And accept natin yan. Okay? Next is avoiding. Ito yung karamihan na paborito natin gawin, is avoidance. Kapag may conflict, avoid na lang natin, hayaan nating magpatong-patong at saka na lang sumabog. No? So, yun yung avoiding. Of course, it is a conflict management style. Kasi how to deal with conflict, avoid. No? Kapag nandiyan yung conflict, maganda rin naman yung avoidance minsan. Halimbawa, nasa school kayo, may conflict kayo dun sa kaibigan ninyo. Ngayon, kung hindi nyo gagawin ang avoidance, baka mamaya sa school kayo nagsuntukan or sa school kayo nagsambunutan. No?
So maganda rin yung avoidance minsan. Hayaan lang natin na, sige, kahit na maglokohan kayo na, Roy, sinabi niyo, sabi nito, suntukan na yan, no? Sambunutan na yan, sapakan na yan, no? Guidance na yan, yung alam niyo yung mga sulsol ng mga kaibigan. Ngayon, kung hindi mo pipiliin ang avoidance dun sa particular instance na yon, mali yung decision mo. So, mas piliin mo dapat dun is avoidance. In that way, si avoidance ay maganda. Pero hindi naman dapat na every time na lang is avoidance. Especially avoidance sa conflict sa iisang tao lang. Kasi kung iisang tao lang yon, ito mamaya maganda sa sa negotiating, no? Sa negotiating yung susunod. Na dapat tanungin mo rin yung sarili mo, okay lang ba na i-build up ko yung avoidance na conflict ko sa tao na to? Kasi kung hindi to importante, okay lang. Pero yung magbi-build up yung conflict ko sa tao na to na importante sa akin, hindi pwedeng sumabog na lang bigla. Kailangan pag-usapan. Right time, right place. Okay? Number 5 and last, doon sa management styles is collaborating, is assertive and cooperative. The individual 6, ito yung pinaka-genuine na siguro sa lahat. At pinakamahirap din. Is assertive and cooperative. The individual seeks the mutuality satisfying solution by understanding the needs and interests of the other person and expanding the resources rather than competing over them. 6, win-win solution. So, maganda to. Win-win solution pareho. At hindi yung pag-aagawan natin yung isang resources, kundi tingnan natin kung paano natin palalawakin yung resources para hindi na tayo mag-agawan, no? Balik ko lang ulit dun sa family na sa magtatlong magkakapatid na nag-aaral. Okay? Maganda para masolusyonan na hindi tayo magkaroon ng conflict na lahat tayo sa private school. But hindi natin tingnan yung kung paano natin palalakihin yung resources. Especially sa parents, no? Sa parents ganun. Para hindi magkaroon ng, alam niyo yun, nag-aaral pa lang yung mga anak mo, may hidwaan na sila. Paano pa kaya nagsipaglaki yung mga yan? So, dapat yun, ina-address agad ng parents. So, particularly, yung para ma-resolve yung problema ng tatlong magkakapatid na sinasabi ko kanina, ang magre-resolve talaga doon is yung parents. Instead na mag-agawan yung mga anak ninyo sa napakaliit na resources, bakit hindi mo palakihin yung resources mo para hindi na sila magtalo-talo, para hindi sila mag-agawan doon. Halimbawa, sa pagmamahal at atensyon na lang, wag na sigurong pera. Tingnan natin sa atensyon ng isang nanay o ng isang tatay sa tatlong anak. Ngayon, siyempre may favoritism naman yan, imposibleng wala. Now, imbes na mag-agawan, bakit hindi baguhin ng parents yung kanyang mentality? No? Instead na mag-agawan yung tatlong mga anak niya sa kanyang atensyon na binibigay niya lang sa isa, ba't hindi niya palawakin yung kanyang atensyon? Hindi lang nakafocus sa isa, kundi sa lahat. So, isang magandang halimbawa yon kung paano natin gagawin yung collaborating. Ganon din sa mga kaibigan natin, ganon din sa institusyon, ganon din pa nagkaroon kayo ng trabaho, may mga work na kayo, may groups na kayo sa mga trabaho ninyo. Magandang even sa college, magandang tanungin niyo yung sarili niyo na palakihin natin yung resources, hindi yung mag-aagawan tayo kasi ito lang yung meron, no? Bakit hindi tayo maghanap ng ibang resources para hindi tayo mag-agawan dito sa iisang napaka-limited na resources lang. It's either money, attention, or iba pa. Okay? Lastly, negotiating through personal conflict situation. Ito na. Keep in mind the following steps when trying to negotiate or resolve a personal conflict. Ito na yung gusto kong last and pinakamaganda siguro ng advice, parang advice style na to, kapag meron kayong problema, kapag meron kayong hidwaan sa inyong pamilya at sa mga taong nakapaligid sa inyo. So, ano yung mga steps para gawin? So, una dyan, sa page 151 pa rin ako, understand the nature of the conflict. Is the conflict caused by someone else's behavior? Were your expectations met? No? Did the person promise you something but did not fulfill it? Did something fail to uphold something very important and value to you? So, tanongin natin kung saan nanggagaling yung conflict na yon. Dito sa number 1, tinatanong niya tayo, kasalanan mo ba o kasalanan ng iba? No? Tanongin natin yung sarili natin palagi. Pag merong conflict, bakit kaya ako nagkaroon ng conflict sa tao na yon? Kasalanan ko ba o kasalanan? At maging totoo ka sa sarili mo. Kasi minsan yung iba sa atin,
Kahit na mali na siya, kahit na mali na nga yung expectation niya, sinisisi niya pa rin yung iba, which is kung hindi ka naman sana nag-expect, hindi ka naman sana na-disappoint, no? Kaya nga sabi ko palagi, no expectations, no disappointment. At mas maganda pa nga doon, no, sa inyo, advice ko din, mas maganda na bigyan natin ng room, yung para maiwasan natin yung conflict, para maiwasan natin na manghinayang tayo dun sa tao, para maiwasan natin na ma-discourage tayo dun sa tao, iwasan natin yung expectation. May sinabihan ako ng ganun sa notebook nakalimutan ko na kung sino. Pero may sinabihan ako na, sir, ano yung expectation mo pa sa mga estudyante mo? Ano po yung expectation mo sa mga tao sa paligid mo? Ang sinasabi ko lang naman palagi, parang nagmumotor lang din. Kapag nasa highway ka, kaya nakikita nyo sa mga jeep, sa mga tricycle, distansya amigo, keep distance, no? Bakit kaya kailangan palaging simpleng sulat lang siya, pero bakit paulit-ulit na makikita sa kalsada? No? Kasi nga, kapag hindi na tayo nagbigay ng distansya, kapag nagkamali yung tao, tayo yung masasaktan. No? Kunyari, dalawang motor, nakadikit ng ganun, biglang nag-release ng brake, umatras, tinamaan ka. Ikaw na hindi nagbigay ng distansya, ikaw yung masasaktan, ikaw yung mapupuruhan. Kasi ikaw yung hindi nagbigay ng distansya. Whereas, kung magbibigay ka ng distansya, kahit na magkamali siya, hindi ka matatamaan, hindi ka masasaktan. Ganon din sa tao, ano? Lagyan natin ng space na magkakamali yung tao. Lagyan natin ng, parang sa utak natin, pag may kakilala tayong tao, kaibigan natin o karelasyon natin, lagyan natin ng space ng distance para siya ay magkamali. Hindi yung i-expect natin siya to be perfect. Kasi kung i-expect natin yung person to be perfect, pag nagkamalian, madi-discourage tayo dun sa tao. No? Masisiraan tayo ng tiwala dun sa tao. Kasi nga, ang taas ng expectation natin. Whereas kung hindi ka nag-expect at yung expectation mo mismo is na magkaroon ng mali yung tao, kasi tao lang din naman yan, at magkakamali yan, not now, no? Pero it will happen eventually, magkakamali yan. At least, na-prepare mo yung sarili mo na magkakamali siya. Hindi yung ang taas ng expectation mo, ngayon nung hindi tumugma sa expectation mo, na-discourage ka. May conflict kayo ngayon. Pero tinan mo yung itsura nung kung okay, nagkamali siya, o yun, nagkamali na, in-expect ko naman. Di ba? Iba yung bigat sa dibdib kapag hindi mo in-expect na magkakamali siya kaysa dun sa naisip mo na magkakamali siya. Na? Sa may baso, kung ano man yung pinakaiingatan yung bagay sa buhay niyo. For example, sa akin sa motor, no? Napakahilig ko sa motor, maglinis, magpaganda ng motor. Pero palagi kong tinatatak sa isip ko, eventually magka-crash ako Eventually magagasgasan yan. Kahit na anong kintab pa ng motor ko, magagasgasan yan. Pwedeng ako yung may gawa, pwedeng ibang tao yung may gawa na magagasgas kasi pinapark ko yan sa mga public places, no? Binibiyahe ko yan kung saan-saan. Ibig sabihin, yung kinang at yung polish na ginagawa ko sa motor ko, ine-expect ko na darating yung time na magagasgasan yan. At yun na nga, nagkakaroon ng gasgas yung motor ko, hindi masakit sa part ko kasi in-expect ko na magagasgasan yung motor ko. Now, sa inyo ngayon, tingnan nyo na tao yung motor. No? In-expect nyo na magagasgasan, in-expect nyo na magka-crash. Ngayon, pag in-expect nyo na gano'n, hindi na kayo, yung stress level ba? Yung stress level and yung depression level, pag nangyari yung bagay na inaasahan mo na, hindi yung madidepress ka kasi hindi mo inaasahan. Whereas, inaasahan ko na mangyayari yan, kaya nung nangyari, okay lang. Okay? So, yun pa. Number 2, yun yung sa number 1, yung expectation natin, tingnan natin, nag-expect ba tayo kaya nagkaroon ng conflict? O baka sa atin kasi minsan yung mali hindi naman dun sa tao, hindi naman sa sitwasyon, baka tayo yung may mali. Iba kasi yung mindset natin. Kaya feeling natin may conflict. Number 2, acknowledge your feelings and emotions. Be aware of the stirrings of emotion within you. Express this in constructive way like verbalizing the emotion with the other person. Tingnan mo yung emotion, no? Alam mo yung nandito na sa lalamunan yung kabog ng dibdib mo sa sobrang galit, no? Yung ako na-experience ko na yung galit na galit ka doon sa tao, nandito na sa parang dito na yung tibok ng puso mo sa sobrang galit mo. So that is a very
strong emotion na dapat i-verbalize mo. At minsan, pag verbalize mo yung strong emotion na yun, luha na lang din. Kasabay ng pagsalita, luha. Iiyak ka na lang bigla. So maganda yon kasi para sa ano rin, sa health mo rin yun. No? I-verbalize mo yung emotion. Kahit na may kasamang luha yan. No? Pwedeng avoidance ang gawin mo. Kung ayaw mo umiyak sa maraming tao, pwedeng avoidance. Pero call the person. Usap tayo. Then, pag napag-usapan natin, pwedeng iiyak ka. Pero at least, right after that, tingnan mo yung fruit, no? Yung ano yung bunga na nirelease mo verbally, yung strong emotion na yun. Kung galit man yan, kung inggit man yan, kung sadness man yan. So, ang mahalaga, i-verbalize. So, that's one way of, that's the next step, no? Para ma-resolve yung conflict, no? Una, pag may conflict, alamin mo kung sino yung may mali. Baka yung expectation mo mismo. No? Mas tinitingnan ko na tingnan natin yung sarili natin kasi ayoko talaga na naninisi tayo ng ibang tao kapag meron tayong nakitang mali. Kaya yun yung flow ng aking dito sa negotiating through a personal conflict situation. Mas gusto ko na i-share din sa inyo na tingnan natin palagi yung sarili natin. Hindi yung sinisisi natin yung ibang tao sa sitwasyon natin. Sisihin din muna natin yung sarili natin. Tingnan natin yung sarili natin. Kaya naging ganito yung sitwasyon kasi ito yung ating perception, ito yung ating situation sa sarili natin. Mas maganda i-check natin palagi yung sarili natin. So number one, understand the conflict. Baka mamaya ikaw yung nag-inflict ng conflict na yan. Number two, acknowledge your emotions. No? Alamin mo na, kung sabihin, hindi ako galit, kahit na galit ka na. Hindi ako nainggit, kahit na inggit ka na. Acknowledge your emotions and try to express that verbally. No? Alam ko na ako yung mali, yung emotion ko na to, kailangan ko itong i-express. No? And third, examine your relationship with this person. Ayun na. Ito yung sinasabi ko kanina. Examine your relationship with this person. How important is your relationship with that person? At nakakatawa yung sunod na step. Clarify your intentions. Do you want to continue your relationship with this person or not? If yes, then proceed to undertake a dialogue. If not, decide if you want to keep the relationship or not. Napakaganda nung step 3 and 4. Now, kung may conflict kayo doon sa tao, tingnan nyo muna, baka kasalanan nyo. Pangalawa, i-express nyo yung emotion nyo doon sa tao. Ngayon, tingnan mo kung ano yung relasyon. Gusto mo pa bang ipagpatuloy yung relasyon mo din sa tao? Kunyari, jowa yan. Tingnan mo, grabe na yung away nyo, grabe na yung conflict na meron sa inyo, kasalanan mo, na-realize mo hindi ko kasalanan, pero may part na kasalanan ko, na-burst out ko na yung emotion ko, verbally, umiyak na ako sa harapan niya. Ngayon, next, dapat kasi may conclusion, dapat may closure, kumbaga, dun sa conflict management style na yon. Dapat may closure yung emotion mo dun sa particular, may closure yung particular conflict. Hindi man abrupt yung solution, pero ang mahalaga may closure dun sa arising emotion. Now, ngayon na-address mo na yung mga bagay na yun, tanongin mo yung sarili mo, am I really interested on pursuing my relationship with this person or not? If yes, sabi ni Ibu, at sinasabi ko rin sa inyo, then kung gusto mo pa palang ipagpatuloy yung pagkikipagkaibigan sa tao na to, then mag-usap tayo. Anong pwede natin gawin para patuloy tayo maging magkaibigan? Ngayon, kung hindi, ay di wala akong pakialam. Basta nasabi ko sa iyo, nagalit ako sa iyo, okay na ako, pero hindi na kagaya nung dati. Ayoko na yun. Hindi, kumbaga, wala ka naman na itutulong sa akin kundi pasakit. Ha? Wala ka naman natutulong sa akin kundi puro problema. Sumasakit lang ang ulo ko sa iyo. Nagagalit na yung parents ko dahil pinipressure mo ako, pinipressure ng mga friends, ano? Wag na. Okay? So, yun. Pili kayo. Gusto niyo pa bang ipagpatuloy ang relasyon doon sa tao o hindi na? Kung oo, pag-usapan ninyo ng maayos. Kung hindi na, di wag na. No? Wag na kayo mag-usap. Or hindi ko naman sinasabi mag-usap, pero hindi na ganyan yung relasyon. Napakaganda na, parang ako kasi yun. No? Tinatanong ko palagi kasi sa sarili ko na, ano ba silbi ng tao na to sa buhay ko? No? Yung tipong, ang daming epal sa mundo, tapos ang daming epal sa buhay ko, ano bang pakialam nito sa buhay? Kahit nasiraan ako ng tao na to, pag pinatulan ko to, wala naman ako mapapala. No? Kahit siraan ako ng tao na to, siyempre pag sinisiraan ako may conflict. No? Kapag
Kapag hindi ako ina-accept sa isang grupo, ibig sabihin may conflict. Ngayon, imbes na magalit ako dun sa grupo na yon or sa tao na yon, tatanungin ko lang sarili ko, ano bang silbi nito? May matutulong ba to sa pamilya ko? May maitutulong ba to sa buhay ko bilang tao? Mag-i-improve ba ako bilang tao sa pamamagitan ng kung sino man tong Poncio Pilato na to? Yan tatanungin sa sarili ko. Ngayon kung hindi, wala namang kwenta yung tao na to sa buhay ko, bakit ko ipagpapatuloy ang relasyon sa kanya? Ngayon, kung sa tingin ko, for example, sa family, relatives, alam ko, na-recognize ko na lahat mawawala sa akin maliban sa pamilya ko, then, whenever the conflict arises within my family, no, within my relatives, kailangan kong i-resolve yun. Kasi, ano man ang mangyari sa mundo, pamilya ay pamilya. Okay? Pero itong mga tao na to, wala naman tong kwenta, ito pa mga unang naninira sa akin, wala akong pakialam sa inyo. Okay? So, ganun, i-distinguish, no, determine nyo kung ano yung silbi ng tao sa inyo. Kung wala, tapos palagi lang may conflict, then let go. Pero kung gusto nyo i-pursue yung relationship dun sa person, then continue, have a dialogue, and pag-usapan, resolve. Okay? Number 5, fifth step, if you wish to keep the relationship, have a talk. Oh, sige, yun na pala, naunahan ko na. And number 6, once the dialogue is accomplished to your and the other person's mutual satisfaction, then grant a reconciliatory act like shaking hands, no? So yun na. Tingnan nyo, kung hindi na kayo pupunta sa number 6, kung nakapag-decide na kayo na ayaw nyo nang i-pursue yung relationship dun sa person. It's either a romantic relationship, a friendly relationship. So, kung nakapag-decide na kayo dun, burst out, then avoidance. Pero kung nakapag-decide kayo na I want to pursue the relationship with the friendship with this person, then grant a reconciliatory act like shaking hands, embracing each other. Okay? Grant or request for forgiveness or apology. So, pasensya na, may mali ako. Wag na yung may mga toyo, no? Oo na, mali ko na. No? Pero may mali ka din naman. Hindi na. Pag sinabing mali mo na, may mali ka, sabihin mo ng mali ka. Kasi wag na tayong tuturo agad. No? Pag mali ka, hindi mali ka. Hindi na yung sasabihin natin na mali ako, pero kasalanan mo to eh. Ikaw, kung hindi naman dahil sa'yo, hindi ako magiging ganito. Yeah? So, marami kasi sa ating ganon. No? So, kung mali ka, ask for forgiveness, ask for an apology. And on that way, ma-resolve natin yung conflict. Again, hindi lahat ng conflict ay negative yung dating sa atin. Especially, ang conflict ay makakabuti sa atin, lalo na kung gusto nating mapaunlad ang relasyon natin sa taong gusto natin. Kung mapapaganda yung relasyon natin dun sa taong importante sa atin, mahalaga yung conflict. Now, ngayon maganda rin ang conflict kung gusto nating malaman kung sino yung mga totoo sa atin at sino yung hindi. Kasi on that way, because of conflict, alam mo yun yung parang parang nasasala yung mga tao sa buhay mo. Alam mo kasi kung sino yung, because of that conflict, malalaman mo kung sino yung dapat mong i-accept sa buhay mo, alam mo yung dapat mo nang i-let go sa buhay mo. No? Because of conflict. Yun ang problema minsan sa plastikan. Hindi natin alam kung sino yung legit, sino yung genuine sa atin. Pero kung may conflict, no, minsan maganda na mag-create ka ng conflict para makita mo yung sitwasyon ng tao, kung ano talaga siya sa'yo. Then, pag na-realize mo yung sitwasyon doon sa ano yung gusto mong relasyon doon sa tao, nakita mo kung ano yung emosyon ng tao, nakita mo rin yung emosyon mo towards that person, then you will realize if you are continuing or closing na yung relationship with that person. Again, conflict has a positive effect, especially sa inyo. And wag niyong isipin na mawawala ang conflict sa inyong buhay. As long as you live, there will be conflict. And conflict is not necessarily a negative always. Sometimes, and most often times, conflict is positive in a sense. No? Depende lang sa management styles na na-share ko sa inyo and yung steps kung paano natin mapapa-at peace yung sarili natin whenever we are in constant we're in constant
contact or experience doon sa conflict, no? Maganda yung conflict minsan. So, yun lang, at maraming salamat. Sana may natutunan at may nakuha doon sa discussion.